Hello? Hello, Papa Jackson. Good morning. Ang arte nun pakisabi nga ulit yung pangalan ko. Papa Jackson. Ang arte. Or Papa Jack. Ang arte, nakakairita yung ka-arte. Ay, sorry po. Charot Papa lang. Jack. Papa Jackson. Sorry Buti ka pa, alam mo basahin yung pangalan ko na maayos. Yung iba, Papa Jackson eh. Jack. Okay, Jack na lang. Or Papa Jackson. Jackson. Okay lang yan. Ano ka ba? If that's your, kung yan yung enunciation and pronunciation and diction and intonation mo, o edi okay. What's your name? Margot po, from Pasig. Paano basahin yan? Margot. Ay, yung may A tsaka U tsaka X sa dulo. Yes po. Margox. Anong basa dyan? Anong basa dyan? Margot. Margot. Ano ba yan? French ba yan na pangalan or ano? Ay, dun, hindi ko po alam. Sa Parang bagay, ganun ata. screen name Opo. lang. Yes po. Ay, ilan taong ka na? 47 po. 47. Uy, hindi ka tunog 47 ha? Thank you po, Papa Jack. Para kang mga Medyo 46 and a half. Oh. Malapit Mga na rin. 50. Parang charot lang. Hindi, totoo. You sound younger than your age. Thank you po. Ganun ka rin po, Papa Jack. Ay, huwag mo akong bulahin. Alam ko matanda ako pakinggan kahit noon pa man. Hindi naman nagbago po yung boses niyo ever since. Ito na naman tayo sa matagal na pa ako nakikinig sa inyo. Dalaga pa po ako noon. Ganon. Anyway, si Margot ay 47 from Pasig. Anong ginagawa sa buhay ni Margot? Mahilig kasi ako magluto, Papa Jackson. So, may tapsihan, gano'n. Ma'am, teka lang muna. Ikaw ba ay naka-loudspeaker o naka-headset? Naka-phone lang po. Handheld lang tayo? Apo. Medyo maingay. Opo. Pwede ba kulungin po Naka-fan. ng kamay? Wait. Baka naka-electric fan kasi. Ayan, opo. Yung electric fan. Naka-fan. Opo. Giniginaw po kami. Electric fan. Mainit kasi. Ganun pala basahin yung electric fan. Electric fan. Ang arte Ang galing Ay, sorry naman po. Hindi nakakatuwa nga. Hindi nga trying hard eh. Mukhang social nga eh. Ay, ganun. Electric fan. Ang galing Anyways, si Margot ay 47 from Pasig. Anong ginagawa sa buhay? Ayaw mo. Cook ka, ano ba? Negosyo mo ganun? Opo. Ang ingay ng keyboard mo Ay, wait lang. Hininaan ko lang siya. Sige, magkwento ka na. Ayun naman, gusto ko lang po ikwento, Papa Jack, yung bahagi ng buhay ko kung parang ito yung naging dahilan siguro kung bakit maduwag ako sa mga anak ko. Maluwag? Lenient, paano ba sa Tagalog? Hindi, maduwag kasi Lenient. dinig ko. Maluwag ba ang sinabi mo, ma'am? Opo, yung hindi ako stricto sa mga kids ko. Kumbaga, cool bomb ka, parang gano'n. Opo, Ilan ba anak mo? 2 po. Ilan taon na yung panganay? Isang 19 po, tapos 8, all boys po sila. Okay. Asan yung tatay po nila? Solo parent po ako, Papa Jackson. Yeah, pero nasan yung tatay nila? Sa kabilang bahay. Hindi nagsustento all these years? Yung sa eldest, pero yung sa youngest, hindi po. Magkaiba silang tatay, ma'am? Yes po. Okay. Ayun, so gusto ko lang ibahagi kasi kung bakit gusto ko na maging lenient sa kanila. Minsan iniisip ko na kung sobra na ba ang pagiging maluwag ko as a mom sa kanila, lalo na kapag sumasagot sila sa akin or nagtataas ng boses, napapaisip tuloy ako kung tama ba ang ginagawa ko bilang nanay. Ayun, so nagsimula po kasi yun, Papa Jackson, nung 15 years old ako. Ay, naiintindihan ko naman na normal lang yon sa magulang na maging overprotective siguro sa anak. Kasi nung 15 years old ako, Papa Jackson, din nag-start na alam mo yung magkaroon ka ng puppy love. Nagkaroon ako ng crush sa isang basketball player na parang tawagin na lang natin na Ariel kasi kamukha niya si Ariel Rivera. No? Alam mo yung pag tinitigil ka niya. Simple lang naman ang naisa damdam. Ayun. Alam mo yung kanta ni Ariel Rivera na yan? Yes po. Simpleng buhay ay kay ganda. Ganda nung kanta. Ayun. Tapos, okay.
parang alam mo 'yun, 'pag tinitigan ka parang magme-melt ka, 'di matutunaw ka sa tingin pa lang. Baka ice So candy ka, charot. O tapos? pwede po. Hmm, Ayun, um, parang dun ako siguro na nakuha nung kasi alam mo yon 'pag 15 years old ka dun tayo nagkakaroon ng crush, 'di ba, nagkakagusto ka, parang admiration lang gano'n. So basketball player siya, every mm. time na may game sila sa plaza, I tried my very best na makanood ako. Yun kapag wala yung mom ko, tumatakas Hmm, lang ako ganyan kasi bawal, mm. eh, dapat 6 p.m. nasa house na kayo, ganyan. Kasi nag-iisang babae lang ako, Papa Jack. So I have 3 siblings, tatlo yung brothers ko. Okey. Pangalawa ako, isang babae lang ako. So I understand Mm, kung maging stricto at mahigpit sa akin yung nanay ko. At the same time, 15 lang ako that time. So okey. yun, i-share ko lang na, ayun, pag may basketball game sila, nanonood ako. And one time, during his game, so nakaupo ako sa parang break nila, gano'n. Biglang may Hmm. gumulong na bola sa akin papunta sa puwesto ko. Tapos ayun, Uy! oh my God. Ayun, tapos kaya alam mo kinilig ako tapos binalik ko Grabe, sa kanya, ang oh my ganda ng yeah. moment na yun ta's biglang tumugtog yung, "Hey, there's a look in your eyes, Yes, exactly, must ganyan, be ganyan. Para love alam mo at yung, first sight." medyo kinilig-kilig ka ng very light, 'di ba? Oo. Alam ko naman lahat siguro nakakaranas ng gano'n. Ayun, so binalik ko Ay sa hindi, kanya yung hindi bola. lahat. Kasi yung pinsan Hindi ko ka hindi lahat, 'wag mo i-assume 'yan. Yung pinsan ko magandang babae, ganyan din ang ginawa. Tumakas din sa tita ko, nanood ng basketball, anong pero hindi nangyari? gumulong yung bola, tumama sa mukha niya, umuwi dugo, nguso. So magkaiba kayo ng kapalaran. O tapos? Ayun. So, tapos, after ng game, so Hmm, medyo anong tawag yun, umuulan, hmm, umaambon ng hmm, konti. So may payong akong dala. And since hmm, si Ariel, nauwi sa baryo, eh kami, malapit lang yung bahay namin sa church, sa basketball hmm, court na yon. So, napaalam siya. Sabi ko, ayan, eto yung payong ko, hiramin mo muna. mm. Um, Kesa mabasa ka, ganyan. Tapos pinahiram ko sa kanya. Tapos nung umaga pagkagising ko sabi ng mom ko, "Asan na yung payong ko?" Sabi niya, "Kasi kailangan ko yon, parang Hmm, luluwas siya ng city." Oh my naku, God, sabi ko, nakalimutan ko, naku yung yung payong malanding pala na anak pinahiram yung ano, sabi ko ayun, nga. ayun na nga. So, sabi ko sa Oo, kanya, sabi niya, "Oh, patay." Sabi ko, "Yung payong pala ni nanay yung naipahiram ko kay Ariel." Tapos ako naman na yung araw na yon, mga lunchtime siguro, after lunch, may kumatok sa gate. Tapos yung sister ko, sabi niya, pumunta sa kwarto. Sabi niya, "Inday, Inday." Parang kumbaga sa province namin, Inday sa ate. Sabi niya, hmm, "Inday, Inday, si Ariel nasa gate, kumakatok." hmm. Ganyan. Tapos, tapos narinig ng nanay ko, ano yun, parang excited, excited. Parang kumbaga sa Tagalog, sa panahon ngayon, excited, excited, ganyan. Ang landi-lindi mo, parang ganun. Sabi Hmm. ng mom ko, hinabol at kinurot sa singit yung sister ko. "Behave ka nga dyan." Sabi na, papasukin mo yan dito." Ganyan. Tapos Pumasok sobrang kaba naman. ko. Pinapasok yung guy, si Ariel. Tapos, Ta's tumugtog yung, um, "Buksan mo, papasukin ako." correct, ganyan. Tapos, Oo. very vivid sa memory ko na pinaupo niya si Guy, parang 6 feet tall, si Ariel, and then yung mom ko Hmm, nagtatahi sa makina niya. Yung hmm. mom ko pala nasa heaven na ngayon. Same with my dad. So wala na Oh. sila. I'm just Hmm, sharing ating kung bakit siguro nagkaroon ako ng trauma, no? So ayun, pinaupo niya si Ariel sa sofa, hmm, and then sabi niya, ako naman nakatayo sa pinto, nakabukas, kasi pinapasok si Ariel. mm. Takot na takot ako, sabi ng mom ko, "Puwede wag mo munang istorbohin yung anak ko, marami pa akong pangarap sa kanya, pinapaaral ko pa yan, wag mo muna siyang guguluhin." Which Naku, I totally understand, Papa Jack, kasi at that time I was only 15, 'di ba? So grabe yung iyak ko kasi napahiya ako, eh. mm. Napahiya ako dun kay Ariel. Tapos sabi naman ni Ariel, very respectful naman siya. Sabi niya sa nanay ko na, "Ma'am, pasensya na po. Binabalik ko lang po yung payong na hiniram ko sa anak niyo. Thank you po, alis na po ako." Parang Hmm. gano'n. Um, Tapos yun, nung sinoli niya na yung pahing, tapos umalis na siya, nakita niya umiiyak ako. Parang tinitingnan niya ako, sabi niya, "Oh, okay." Tapos umalis siya. After ilang years, lumipas Papa Jack, so hindi na siya nagparamdam, hindi ko na rin siya nakita. Lumuwas na pa ako ng Manila para mag-aral. Tapos Mm. napanaginipan ko, parang alam niyo na astral travel na nag-meeting souls yun. Tapos nagtaka ako, bakit kaya napanaginipan ko si O sa Ariel? mga hindi po So, nakakaalam, ang astral travel po,
ay yung matutulog ka tapos lalabas yung kaluluwa mo sa katawan, makikita mo yung sarili mo natutulog tapos maglalakbay ka. Tama no? Yes po, totoo. Tama po yan. Nagganyan ako na, nagpunta akong Japan eh. Astral Bigyan travel. napunta ka na. Okay, pupunta ka lang sa kabilang kanto, mag-abroad ka na, nag-astral travel ka na eh. O tapos, So, ayun. By the way po pala, may yung sister ko, yung half-sister ko, Opo. she lived with us. Ayan. So, baka Okay. magtaka yung mga listeners natin na nasa amin po siya. So, ayun ko Papa siya, going back, tinawagan ko yung common, parang friend namin, yung cousin ko. Kinumusta ko, ano nangyari kay Ariel? So, kinuwento sa akin ng pinsan ko na pumasok siya sa army. And then, one time, nagkaroon ng disco ata sa plaza. Binaril siya na point blank, nabaril siya. Oh! So, yun, sobrang, alam mo yung, kung babalikan ko yung story ng kabataan ko, na parang ang lungkot. Okay, sabi ko, sige, sobrang lungkot nung time na yun, na wala man lang explanation and all that, yung nangyari ba sa amin na, So hindi mo between sa mom. nabalita ang he's gone? Yes po, after ilang years pa po, nung nasa Manila na ako. That was sad. Yes po. Tapos after nun, Papa Jack, nagkaroon din ako ng, syempre hindi, part din ng, part of growing up, di ba? Nagkaroon ako ng panibago na sa bahay naman across the street, merong guy na parang nagkagusto sa akin. Since kilala din ng mom ko yung family nila. So and nagkaroon ako ng trauma dahil din sa experience ko na ayoko ulit na mapahiya. So parang naging sikreto. Sikreto yung panliligaw, everything and all that. Yung communication namin, pag may message si guy sa akin and ako din, yung younger brothers and sister namin nag-uusap. Sila yung parang messenger namin pag may message kanyan. Or minsan meron kaming spot sa kanto na kapag may letters kami, idadrop namin doon. Tsaka alam mo yung ginagamit namin na code, yung mga cellophane, may green, yellow, red, and transparent. Yung apat na kulay na yon. Ganun hirap yung situation namin before. Kasi Batang may 90s na batang 90s. Yes, so Papa Jam, makaka-relate kayo dyan. Ay hindi, kanina ka pa dadamay. Alam mo, napapansin ko na. Hindi po ikaw. Hindi ako nakaka-relate. Sorry, Gen Z ako. Tigilan mo nga ako, kanina pa to ha. Yun. 26 lang ako, wag mo ko idabay sa Yes, Papa Jack. Ayun. Siguro sa mga 40s, gano'n. Yan. Age ko rin. Ayun, na idadrop, magtatali ako ng isang red na cellophane dun sa attic sa taas sa grills. Tapos pag nakuha niya na yon, magtatali naman siya ng dalawa doon na cellophane, diba? Or pag mag-meet up kami sa ganitong spot, meron siyang yellow na cellophane itatali. Pag nakita ko, okay, pag nag-agree ako na yes, dalawa itatali ko. Doon parang yun yung naging code namin. Okay. Kasi hindi pa uso yung phone nun, diba, na kagaya ngayon. So, ganun kahirap yung communication namin. And then, 7 years kami nag-last. Hanggang sa na-found out din ng mom ko, sinaktan niya ako, binugbog niya ako. Ilan taong ka ba nun? Kasi 21 naging kami. Nag-last ng 7 years yung relationship until naging 28 ako eh. Ganun ka nakatanda nun? Yes. Bawal pa rin? So, 21. So siguro na-found out ng mom ko mga after a year. So 22 pa lang ako ng time na yun. Ayaw niya, galit na galit siya. Wait lang, anong ayaw ng nanay mo nun? Na magka-jowa ka o ayaw niya sa lalaki? Ayaw niya sa guy. Parang wala nang nakakapunta na manliligaw ko sa amin. So, sobrang higpit nila. Knowing na gano'n na yung age ko, diba? Sobrang higpit. And yung father ko naman is working abroad. So, kahit nasa malayo siya, mahigpit pa rin. Ang higpit pa rin niya. So, sobrang hirap. Sobrang hirap po sa kalooban ko. Alam mo yung feeling na sana gusto kong makita nila, yung manliligaw pumupunta sa bahay. Parang sign of respect sa magulang na gusto ko magsabi ng totoo. Yung alam mo yung gusto ko malaman nila who I'm with, sino kasama ko, ano ginagawa ko. Yung may transparency ba? Kasi hindi ako sinungaling na anak eh. Na parang respeto sa magulang, tay na, nay, ito siya, nililigawan ako. Lahat ng respeto sa napapadya. Kasi sobrang higpit siguro nila. Ganun yung naging effect sa akin. Yung trauma sa akin. Those are the reasons. Kaya ako sinishare ko po sa inyo para maintindihan niyo where I'm coming from then bakit ganito, bakit gusto ko na by the way, balik muna tayo doon. So ganun na found out ng mom ko, nagpatuloy pa rin kami after ilang years kasi you love the person, right? Nung nagpatuloy kayo, hindi na alam na nanay mo o pinakatawanan nyo na lang?
hindi na parang akala kasi nila ni stop na ganyan. Pero napatuloy pa rin. We still go out. We meet upcoming outside. Same pa rin yung code namin. May red code and blue. Ganon lahat. Kasi I really love the person, di ba? You gotta, di ba, gagawin mo lahat pag mahal mo talaga yung isang tao. So, ganon. Ano ba yung, wait lang, ano ba yung code? Ano bang kahulugan ng red? Pag red kasi, pag isang red o may letter ako dun sa kanto, isa yun. Okay. Pag nakita niya yun, sisilipin niya yun eh. Okay. Pupuntahan niya yung kantong yun. Pag nakuha niya na yung letter dun sa crumpled na paper, alam yung baso-basura, tapos sa loob na may sulat ka, pag na-receive niya yun, magtatali siya ng 2 cellophane na red doon. I already got the letter. Minsan nga, one time niya yung nakuha ko ibang basura yung nadampot ko. Diba? So, Okay, ano kahulugan ng yellow? Pag yellow, mag-meet tayo sa ganung place. Ganyan. Pag nag-yes siya, dalawang tali yung Galing niya ah. doon. Oo, ganon. Dumaan kami sa ganon, kahirap sobra. Iba talaga pag lalandi ka, lahat ng paraan meron eh. Landi ba yun? Hindi kasi siguro gusto ko sana pumunta sa bahay yung lalaki, diba? Kaso sobrang hipit nga ng mga magulang kahit gano'n na yung edad ko. And then eventually, we didn't end up with each other after Bakit? 7 years. Nagkaroon din siya ng ibang ako, nagkaroon din ako ng iba, Papa Jack. So, sobrang hipit pa rin ng parents ko. Kumbaga, nag-drift apart kayo. Oo, ganun. Parang ang hirap. Ngayon, happy na ako for him kasi meron na siya. Nasa abroad na rin siya with his own family and kids. Ayun. Ngayon naman yung nangyari. After we broke up, nagkaroon ako ng iba. 5 months, I got pregnant. Tinago ko, nasa bahay ako, hirap na hirap ako. Sabi ko dun sa dad ng eldest ko, sabi ko sabihin na natin. Kasi takot pa rin. Imagine 28 na ako, pero takot pa rin akong sabihin sa parents ko, di po ba? Tapos sabi ko sa guy, sabihin na natin. So pumunta, napilitan yung guy pumunta. Wala na silang choice but to accept the fact kasi buntis na ako, diba? Oo, buntis ka na eh. Yeah, sobrang hirap na rin ako. Hirap na rin yung kalooban ko and at the same time yung baby sa tiyan ko. Sabi ko, sabihin na natin sa father ko. Ayan, sabi niya. Sabi ko tayo, buntis ako. So yung inaakala ko na magagalit sila at makarinig ako ng hindi maganda. At hindi, wala ako na rin. Kasi 28 siguro, legal age na rin ako that time. Sabi ng father ko, accept na and all that, ganyan. So ganun, sabi ko, kaya tumatak sa isip ko, Papa Jackson, na pag ako naging mom, hindi ko na uulitin yung ginawa yung naranasan ko sa mga anak ko. Dahil di ba, syempre, parang alam mo yung ibig na magsabi sila ng totoo, itatago na lang, ililihim na lang, nakakagawa pa ng hindi maganda. Parang yun yung tumatak sa isipan ko. So, ayun. Pero ngayon, napapatanong ako sa sarili ko, magtataka yung mga listeners natin, bakit ganun yung kwento ko. No? Kasi doon ako nanggaling, that's where I'm coming from. Bakit ginusto ko na maging ganito kalinyan sa mga kids ko. Na hangad ko lang naman is to raise them with love but also with respect. Kaso lang minsan naiisip ko kapag they start talking back to me, raising their voices, it makes me question myself as a mom. Diba? Parang do I need to be firm? Wait. Did you assume that I'm going to raise my voice on you? No, Papa Jackson. Yung mga kids ko. Sa kids mo. Opo, sabi ko, alam mo yung pag tumataas yung boses nila kaysa sa akin kapag nagsasalita ako or pinapayuhan ko sila or sinisita ko, minsan mas mataas pa yung boses nila. Halo na yung pangalay ko kasi syempre nagbibilata. Kumbaga, 19 years old. Nako. Opo. Masakit nga sa sa magulang yan pag ginaganyan ka ng... Sabi ko, may mali kaya? May mali ba sa sa pagpapalaki ko bilang mom kasi gusto ko lang naman I just want to raise them with love but also with respect. Di ba? So, yun po, sabi ko, bakit di kaya may mali sa pagpapalaki ko na sobrang luwag ko na? Kasi sabi ko nga sa eldest ko, let mommy know kung may ka-date ka or kailangan mo ng pang-date or like let's say Valentine, kung kailangan mo ng gift sa girlfriend mo, let me know, sasamahan kita o bibigyan ka ng budget and all that. Ayun, ganun yung Papa Jackson. Ayoko lang kasi na maglihim sila kasi nga gawa nga po na nangyari sa past ko. So, ayun minsan napapatigil lang ako napapatanong lang ako sa sarili, hindi kaya sobrang lenient ko na minsan parang yung boundaries na tinatawag. Diba, na hindi na ako, nasasagot nila ako, ganyan.
So, ayun po yung problema ko ngayon. Hindi, I don't know Okay, kung I have a question for you, Margo. What yes po. happened? Ba't tayo magkausap ngayon? May turning point to, ba't ka tumawag ngayon? Yes po, Papa Jackson, kasi Ah, kailan ba yun? Parang sumagot, nataasan ako ng boses ng eldest ko. kailan Parang yan? yung tono ng few days ago yun eh. Ano ba yung pinag-usapan natin namin? Na parang sabi ko, pwede mo namang sabihin ng maayos yun kay mommy. 'Di ba? Kasi yung boses ko, 'di ba sabi nila, yung tone of voice natin, magma-match din yun yung kung paano tayo sasagutin ng kids natin, 'di ba, Papa Jackson? Yes. Sabi ko, malumanay naman yung boses ko. What's wrong? Galit ka ba kay mommy? Sabi ko, may problema ba? Ganyan. Parang iniisip ko, saan ba ako nagkamali? Na, am I being too lenient na sagutin ako ng ganon? Parang nasaktan lang ako. Kaya sabi ko, yun doon ako Ano sabi ng anak napapaisip. mo nung sinabi mo yan? Ini-express ko lang naman na ganito, ganyan. Pero yung tone of voice mo, hindi dapat ganyan kasi offensive siya. Sabi niya, I'm trying my best. Sorry, hininaan ko lang yung boses ko, Papa Jackson, kasi nag-isip So, ko eh. when you confronted your son, sinabi niya sa'yo na hindi naman niya intention na, na pasamain loob mo. Hindi po, that's not the way he explained it. Sabi niya, I'm trying also my best. Sabi niya, I'm also trying my best. Ganon. Tapos parang really very affected. Umuwi siya, pumunta siya sa school, and then, sabi ko, so ginawa ko, binati ko siya, kinausap ko, na para ma-break na yung, na okay na kami ulit na yung Papa Jackson. Sabi ko kasi sa kanya, kasi imagine that, kung ikaw, ganyan ka makipag-usap din sa iba, like your future wife and sa ibang tao, ma-offended sila, or even your friends, or future girlfriend mo. Ganyan. So, buti lang, Papa Jackson. Grateful and thankful lang ako kahit ganito na solo parent ako na yung mga kids ko nakikinig naman sa akin. Hindi sila yung rebelde. Yun lang po. Yun lang yung ko na. Minsan nasasaktan ako. Siguro sobrang, ganito talaga siguro ako yung nature ko kahit sa mga friends ko na alam mo yung minsan inaabuso ka na. Alam mo yung, I don't know sometimes how to draw, where to draw yung the demarcation line. Bitin hanggang dyan ka lang, puro yes and no, ganun, di ba? Parang yes Wait and lang, yes. wait lang. Ano sabi mo? Where to draw the demarcation line? Ba't kailangan mo lagyan ng demarcation? Line na lang, wala nang demarcation. Ay, line, Papa Jack. Di ba? Ayan. Sorry Kung ano na naisip ko. Ayun. Diba? Nang linya. Bakit Diba? may demarcation? Sorry naman. Tuwang-tuwa si Papa Jackson. Ayan. Ang parang teddy bear ka, Papa Jackson, kapag ganyan kang, natutuwa lang kami pag nakikita kang ganyan happy. Well, anyway, so ayun, Papa Jack. Sabi ko, siguro sobrang bait ko. I don't know, no? Parang kaya siguro naisip ko, kaya siguro inaabuse. I don't know. Ayoko ayun lang, nahihirapan ako. Na sabi ko, may mali ba yung pagiging mom ko? Baka sobrang bait ko naman na ewan. Alam mo yan. Ano ba tanong mo sa akin, Margo? Ayun nga, Papa Jackson, mali ba yung gusto kong mangyari? Na, di ba, sa kadahilanan na ayokong maulit yung past ko na kung paano ako, yung experience ko with my parents, di po ba? Well, I think na you are one of those people who believe that we are mostly a product of our nurture than our nature, no? Opo. Okay. Kasi paulit-ulit ka sa part that's your reference, no? The way you were treated when you were growing up became the parameter of what not to do nung naging magulang ka na. Exactly. Well, no one can stop you kung yan ang gusto mong parameter, no? It's just that the very problem you're trying to complain about, diba? You are the very person who is enabling it. Halimbawa, ganito, ano? Nasigawan ka ng anak mo, tama? Opo. Oh, diba? Anong ginawa mo? Binebe mo yung anak mo, diba? Galit ka ba kay mami? May problema ba? I mean,
Kasi Papa Jackson, ako yung tipo na hindi ako namamalo Hindi eh. naman yun ang point ko. Hindi mo kailangan mamalo. Excuse me. Yeah, No, excuse me. No one said na mamalo ka. I'm just saying, nung nasigawan ka ng anak mo, your first response to him through narrative was, galit ka ba? May problema ka ba? Galit ka? I mean, kahit, kasi if we follow that logic, alright? If we follow that logic, ibig sabihin ba pag may problema siya in the future, justifiable ang sigawan ka niya? of course not. Exactly. You understand where this is going, right? Yeah, I know. Opo. Opo. Kasi if we follow that logic, may justification pwede kayong sigawan ng anak mo. Kada may problema siya, stress siya. I mean, wala dapat yun, no excuses dapat yung part na yun. Tama po. I want you to say it with me. Gusto ko maalala mo to. Okay? Yes po. Iba, say it with me. Iba? Iba Ibang? ang mabait Iba ang mabait sa makatwiran. sa makatwiran. Okay? Being nice is so different from being reasonable, and you are being unreasonable. Hindi ko sinasabi maging strict ka, hindi ko sinasabi maging stiff yung parenting mo. Hindi na yung pwedeng ituro sa yan. I'm just saying that you are your own enabler and then you complain about the result. Yun nga, Papa Jackson, sabi ko nga, yun yung fault, yun talaga siguro yung mali ko. And I must admit, na dyan po ako nagkulang na nagkakamali din. I think parang, alam mo yung you are overdoing yung part that where you, paano ba sabihin to? Ino-overdo mo yung part wherein you have to prove na hindi ka magiging kagaya ng nanay mo. Pwede. Okay, now, Yes po. let's take off from that angle na. Alam mo, Margo, alam mo magulang wala wala yung manual eh. There is no manual that says ganito magiging magulang, ganito, 'di ba? Para maging ganito yung anak mo. Walang ganoon. Ang pagiging magulang, playing it by ear. You play it by ear. Tama, 'di ba? Yes po. Oo, 'di ba? And kahit sabihin natin na may iniiwasan kang outcome because of what you've experienced, you are your own person. Ikaw pa rin yan. Tigilan mo na yung kakapattern dyan sa nakaraan mo kasi nawawala yung pagkatao mo bilang ikaw. You've been a parent for 19 years, tama? Yes po. Okay, di ba? I mean, I shouldn't be telling you this, but if there's any advice that's coming from a friend, never allow any of your kids, di ba, to disrespect you as a mom. Kasi yung kaya ka nalang sigawan na malakas ka, paano na pag mahina ka na? When you are old and gray. When you are no longer capable of defending yourself. When the only thing left to do, pag nasigawan ka, iiyak na lang sa isang sulok kasi you are incapable physically to do things on your own. Paano yun? So ngayon pa lang ilatag mo na yung premise na under no circumstance, di ba, sisigawan ka. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede na pag bad trip siya, sisigawan ka. Kasi ang dating kasi, you're trying to justify it sa'yo na may problema ka ba anak? May problema ka. Para magiging tama ba yung pagsigaw niya? May problema siya? Hindi po. Oo. Ito, sample lang ito. Okay lang makisali sa'yo. Yes, go po. Pag ginawa mo sa nanay ko yan, malalaman niya yung problema ka after niya mapalo ng chinelas yung bibig mo. Ganon yun. Papaloy niya mo ng chinelas yung uso mo, tsaka niya tatanungin, kumalma ka na, may problema ka ba? Ganon yun. Kasi hindi kahit kailan magiging katwiran yan. It will never amount to any justification that you are to disrespect your parent or parents kasi may problema ka. I mean, anong pwedeng problema niyan? What can your son, ano ba, son, di ba? What can your son have a possible problem compared to the problems you have in life para masigawan ka niya? Tama po po siya. Let's say it again. Iba ang mabait sa makatwiran. Sa makatwiran. Mabait ka, hindi ka lang makatwiran.
Yes po, Papa Jack. Di ba? Alam mo, Papa Jack, Mm. after ko sinabi sa kanya yun, yung parang tinaasan ko, parang sinita ko na, parang first time, na parang sabi ko, regardless magalit ka man, masaktan ka man, sure what, sinabi ko sa kanya, naging okay, naging tone down na yung boses niya, parang, kasi first time na kasi nangyari to dahil nagbibinata na nga, kaya ganito yung naging problema ko sa kanya kasi binata na. Di ba? So, simula nung nataasan ko siya ng boses, sinabi ko sa kanya, parang nagbago, malaking pinagbago po, pati po yung pagsagot sa akin. Sabi ko, be a role model, lalo na sa kapatid mo kasi 80 years old pa lang yung isa. Diba? So, ayun, maayos na siya makipag-usap, Papa Jackson. Ayoko lang talaga, sabi ko na, pag may problema ka, let mommy know. I should be the first person to know. Kung may problema ba, let me know. Don't be scared to tell me. Well, they will never tell Ayun. you. I'm sorry? They will never tell you. Yeah. Opo. May mga bagay talaga na. Yeah. I mean, Mm-mm. don't invite it. Tama nang Yeah. nararamdaman nila na pwede silang lumapit sa'yo. Pero para i-hard sell mo sa kanila yan. Mm-mm. They'll never tell you. Diba? It will never happen the way you want it to happen. I'm a parent, diba? I'm a parent of a 20-plus-year-old daughter. I know everything that happens in the life of my daughter. I never told my daughter, I never tell her, anak sabi mo sa akin, no. I do not invade her space. You know what I do? You know what I do? Yes po. Ano po? I invite her to learn my interest and I learn her interest. Hanggang doon na lang ako. Naniniwala ko na alam ko lahat ng nangyayari sa buhay ng anak ko. Pero alam ko hindi totoo yun. Because she'll never tell me everything. And the same applies to your son. He is now his own person. Alam mo, after a while we have to respect that there are only number of things they want to tell us. There are things that they keep for themselves, diba? Only for their friends, for their love life, diba? May mga part na hindi para sa atin. And we have to be happy na, and we have to be contented na hindi natin alam lahat ng bagay. Opo, Papa Jack. Minsan naisip ko, sabi ko, dapat ba na pinalo kita na ba? Never kasi ako. Hindi naman. I don't know, iba yung ano ko, Papa Jack. Yung pag-discipline ko kasi sa mga anak ko. Wait lang muna, Margo. Ikaw lasing ka ba? Ano ba yung pinagkasabi mo ngayong gabi? Ano ba yan? Hindi po. Ano ba yan? Anong dapat pa pinalo? Ano yan? Saan mo hinuhugot ngayong gabi yan, ha? Hindi naman, Papa Jack. I don't drink. I don't even party. Hindi. Akong body lang ako. Saan mo kinukuha yung dapat pa pinalo ko yung ano ba yan? Ano? Hindi, Papa Jack. Yung tanong ko lang, diba, na kasi hindi ako namamalo nga ng bata. Nakukuha ko lang sa tingin. Yung pag tumaas yung boses ko, dapat natatakot na sila. Ganun. Minsan iniisip ko, mali ba yung ganun na pagpapalaki? No. None of us can tell you are wrong. I'm never gonna do that. None of us. No, wala kami sa posisyon sabihin sa'yo mali ka. You have been doing this for 19 years. You know this better than any of us. You cannot ask me that. Because if I tell you that you're wrong, I'm overstepping my line. I'm sorry. I'm overstepping my demarcation line. Ang cute mo dyan, Papa Jack. Anyway. Demarcation line. Yun yan, ha? Kahit ano pa problema ng anak mo, he will never be in a position to raise his voice on you. Nanay ka niya. Di gagawin din niya sa magiging jowa niya yan balang araw. Tama ka sa part na yan. Opo. So, tigilan mo na yan. Parang sigawan ka. May problema ka ba, anak? Tell mommy. Ako sigawan mo. Di ba? Tampalin mo na kita ng eyeliner sa uso. Tsaka pag natampal na, tsaka ako sabihin, may problema ka ba? O, nakalimutan ang problema mo, no? I know, Margo. Well, I think if anything, we just have to congratulate you for doing a job well done, raising your family.
Actually, mahirap, Papa Jack. Kung Yeah. nag-iisa ka lang, mahirap. Yes, pero you've done it for a long time now. Yeah. Mm. Ang So, hirap lalo na kapag lumalaki na sila, no? wala kami sa lugar Paano? para magsabi sa'yo na mali ka. Ang kapal na mukha namin pag sinaway ka namin dyan. Mm. Ayun, minsan lang nalulungkot ako na nasasaktan ako. Ay, bakit ganun? May mali ba sa ginawa ko? Mali ba bilang mom ko na ganyan? Bakit nga pala di ka na nagjowa? Focus ko kasi, Papa Jackson, sa mga kids. Ah. Mahirap. Alam mo yun, pag nag-entertain ka ng, ayoko nang guluhin yung buhay ng mga anak ko. I mean, though, I have respect kung sa iba. Kung mag-entertain man sila, magkaroon man ng partners, I have nothing against them. Okay, stop right there. Magkano. Stop right there. Oh, yan ka na naman. Oh. Dahil mo sinabi. Yeah. Yun lang. Ginawa mo naman tungkol sa kanila. Ikaw lang tinatanong ko. Basta wala, Papa Jack. Hindi, ang point ko lang, kung wala kang jowa ngayon, that's your call. Pero ang hindi ko lang gusto sa part na yan is wala kang jowa kasi iniintindi mo sila. You do not need their approval. My point is, if one day someone is going to come along, ibig sabihin ba they have the may say ba sila to decide for you? They shouldn't have. They are a factor of how you're going to make a decision, but you should decide for yourself. I'm just saying. Will do. Kung wala kang balak magjowa, di wag. I'm just saying. You get the point, right? Yes, po. Okay. Good luck sa'yo, ma'am, ha? Thank you, Papa Jack. Balik ka mo na yung demarcation line mo. Ang cute mo doon. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye! Thank you. Bye.